Matatag K-10 Curriculum, GMRC 4, Quarter 2, Week 3. Pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Mga kasanayan at gawaing pampagkatuto. Unang araw. Balik-aral. Balikan ang mahalagang kaalaman na natutuhan sa nakarang aralin at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang mga tungkulin o gawain ng bawat miyembro ng pamilya? Ano ang epekto ng pagtupad sa mga gawain ng pamilya? Pagkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan, pagpapalakas ng tiwala at respeto, pag-unlad ng disiplina at pananagutan, pagiging huwaran sa lipunan, at pagkakaroon ng maayos at komportableng pamumuhay. Paano nagkakaroon ng pag-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan? Nagkakaroon ng pag-unawa sa mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan kung ang bawat isa ay malinaw na nakakaalam ng kanilang papel, may bukas na komunikasyon at nagtutulungan ng buong puso. Sa ganitong paraan, nagiging maayos ang gawain, natutupad ang responsibilidad at napapanatili ang pagkakaisa sa pamilya. Hanap sarili. Basahin ang sumusunod na mga pahayag. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na pinakamainam sa iyong sarili. Panghikayat na gawain. Mag-isip, magpares, magbahagi. Mga panuto o gabay. Ang gawain nito ay pandalawahan o JAD activity. Sa pamamagitan ng gawain, sagutin. Panuto, punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita. Unang bilang, ang pagpapalitan ng mga saloobin, ideya at damdamin sa isa't isa. Tamang sagot? Komunikasyon. Kalawang bilang. Ito ang pinakamaliit at pinakamahalagang unit ng lipunan na binubuo ng isa o dalawang magulang at kanilang mga anak. Tamang sagot? Pamilya. Ikatlong bilang, ang kakayahang maghintay at magtiis sa palitan ng mga mensahe upang matiyak na ang bawat partido ay lubos na nauunawaan at makakonek sa usapan. Tamang sagot, mapagpasensya. Ikalawang araw. Unang paksa, kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Introduction. Panimula tungkol sa konsepto ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng verbal o di-verbal na paraan, kabilang ang pagsasalita o oral na komunikasyon, pagsulat at grapikong representasyon tulad ng infographics, mapa at chart, at mga sinyas, signal at kilos. Sa simpleng sabi, ang komunikasyon ay tinatawag na paglikha at pagpapalitan ng kahulugan. Inilarawan ni James Carey, isang kritiko at teoristang media, ang komunikasyon bilang isang simbolikong proseso kung saan ang realidad ay nililikha, pinanatili, inaayos at binabago. Ayon sa kanya,
itinataguyod natin ang ating karanasan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pagsusulong ng ating realidad. Para maunawan ito, sa anumang komunikasyon, mayroong nagpapadala at tumatanggap ng mensahe at interpretasyon ng kahulugan. Ang tumatanggap ay nagbibigay ng feedback sa nagpapadala ng mensahe, pareho sa panahon ng pagpapadala at pagkatapos nito. Ang mga signal ng feedback ay maaaring maging verbal o di-verbal, tulad ng pagtango sa pagsang-ayon o pagtingin palayo at paghinga o iba't ibang galaw. Mayroon ding konteksto ang mensahe, ang kapaligiran kung saan ito ibinibigay at potensyal na ingay o sagabal sa pagpadala o pagtanggap nito. Kung nakakakita ang tumatanggap sa nagpapadala, maaari niyang makuha hindi lamang ang nilalaman ng mensahe, kundi pati na rin ang di-verbal na komunikasyon na ipinapakita ng nagpapadala, mula sa kumpiyansa hanggang sa kaba, profesionalismo hanggang sa pagiging kampante. Kung naririnig ng tumatanggap ang nagpapadala, maaari rin niyang makuha ang mga sinyas mula sa tono ng boses ng nagpapadala tulad ng diin at damdamin. Focus basa. Basahin mabuti ang maikling sanaysay at pagkatapos ay sagutin ang ibinibigay ng mga tanong. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Gaano man kahirap, importante sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon. Ang pamilya ang pundasyon ng matibay at maayos na bansa, kaya't marapat lamang na mapagtibay sa pamilya ang mga pangunahing katangian ng matibay at matatag na ugnayan. Kabilang sa mahalagang papel ng pamilya ang paglinang ng mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi nang may pagsalang-alang sa damdamin ng kapwa at pagiging mapagpasyensya nito sa ibang tao. Ito ay isang pangunahing yugto sa pagpapalaganap ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Narito ang mga pangunahing papel ng pamilya sa aspektong ito. Una, maging mabuting halimbawa. Ikalawa, pagtuturo ng pamilya. Tatlo, suporta at pag-unawa ng pamilya. Apat, pakisalamuha ng pamilya. Mga tanong: bakit kailangan maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakatatandang kasapi sa pamilya? Paano na-impluwensyahan ang nabubuong karakter at personalidad ng mag-aaral dulot ng maayos na komunikasyon sa pamilya? Maaari mo bang tukuyin ang ilan sa iyong pag-uugali at mga salita na natutuhan mo sa iyong pamilya? Magbigay ng 3. Ikatlong araw. Ikalawang paksa. Epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. Ang teknolohiya ay may malalim at malawakang epekto sa komunikasyon sa pamilya. Narito ang ilang mga positibo at negatibong epekto nito. Epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Positibong epekto: mas malawak at mabilis na komunikasyon. Pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng pagpalaganap ng teknolohiya. Magkaroon ng regular na oras para sa pamilya. Negatibong epekto: pagkalimot sa personal na komunikasyon. Positibong epekto: mabilis na pag-alam ng balita. Pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng pagpalaganap ng teknolohiya, magkaroon ng bukas na komunikasyon o open communication. Negatibong epekto: pag-aaksaya ng oras. Pinatnubayang pagsasanay. Suriin at paghambingin gamit ang Venn diagram.
Suriin at pagambingin ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Magtala ng 3 paraan upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pamilya sa kabila ng pagpalaganap ng teknolohiya. Paglalapat at pag-uugnay, mga panuto o gabay. Ipagtugma ang mga salita sa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ilagay ang titik sa patlang, pagkatapos ay sagutin ang 2 katanungan sa ibaba. Unang bilang. Tamang sagot, F. Ikalawang bilang, litrang B. Katlo, D. 4, litrang C. At 5, litrang A. Tingnan ulit ang mga salitang karaniwang ginagamit sa social media ngayon. Paano ito naiiba ang komunikasyon sa pamilya at sa kapwa? Ito ba ay masasabing positibo o negatibong epekto? Ipaliwanag ang iyong sagot. Magbigay ng mga rekomendasyon paano mo mapapanatiling bukas at maayos ang komunikasyon at pakikitungo mo sa iyong pamilya at kapwa sa kabila ng impluwensya ng teknolohiya kagaya ng social media. Ikatlong paksa, mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Narito ang ilang mga paraan upang mapaunlad ang komunikasyon sa pamilya. Una, maglaan ng oras. Ikalawa, aktibong pakikinig. Katlo, buksan ang pinto ng komunikasyon. Pagsasama-sama ng pamilya. Tamang paggamit ng teknolohiya. Pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan. Pagtutulungan sa mga gawain. Sa pagpapalakas ng komunikasyon sa pamilya, mahalaga ang pagtutok, pag-unawa at pagmamahal. Ang maayos na komunikasyon ay magpapabuti ng mga relasyon sa loob ng pamilya at mapapalakas ng samahan. Pinatnubayang pagsasanay. Alam ko, pakita ko. Balikan ang sanaysay ukol sa komunikasyon. Pagkatapos ninyong talakayin at unawain ang kahulugan at kahalagan ng maayos na komunikasyon, sagutin ang gawain. Alam ko, tukuyin ang 3 mga aral na natutuhan mula sa iyong pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon. Halimbawa, respeto sa opinyon ng kasapi ng pamilya. Pakita ko. Isulat kung paano maipapakita ang mga aral na natutuhan tungkol sa maayos na komunikasyon sa pamilya. Halimbawa, ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng paghingi at pagkikinig sa ideya ng bawat kasapi ng pamilya. Paglalapat at pag-uugnay. Ilista ang iba't ibang aral na natukoy ng mga estudyante at ang iba't ibang pamamaraan na naipapakita o naisasabuhay. Ipahiwatig sa klase na ang mga positibong pamamaraan ay makakatulong ng maayos na pakipag-ugnayan at makakatulong sa pagpapatibay ng relasyon sa pamilya, kapwa at pamahalaan. Ika-4 na araw. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang mga salitang napantulong sa kanan. Punan ang mga patlang ng angkop na salita. Maunawaan ng mag-aaral na ang maayos na komunikasyon sa pamilya ay mapapanatili kung laging isa sa buhay ang pagiging mapagpasensya,
paggamit ng angkop na pananalita at pagsasalang-alang sa damdamin ng kapwa bilang pundasyon ng komunikasyon sa pamilya. Paggawa ng liham ng pasasalamat. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat para sa iyong pamilya. Bumuo na isang pagsusuri sa sarili sa ginawang pagtalakay sa aralin na isinalang-alang ang sumusunod. Lagumang pagsusulit. Basahin mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Tamang sagot. Tama o mali. Basahin ng mabuti ang pahayag. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay totoo o letrang M kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Tamang sagot. Enumerasyon. Ilista ang 5 paraan ng pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya. Tamang sagot. Maglaan ng oras. Aktibong pakikinig. Pagsasama-sama ng pamilya. Tamang paggamit ng teknolohiya. Pagpapatupad ng alituntunin sa tahanan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. At diyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pakibahagi. Hanggang sa muli.